Good day to all the parents and tutors. Today I will share about reading techniques for beginners. Sa Ames Edutainment po, ginagamit po namin ang 3-period lesson from Montessori approach. The first one is naming or introduction. Siyempre, kailangan muna natin i-introduce kung ano nga ba yung ating ituturo. So, meron po tayong goal. The student will name and recognize all letters of the alphabet. So, kailangan po ng bata na ma-recognize yan. At sa paano nga bang paraan? So, sa pag-introduce natin ng letters of the alphabet, one at a time lang natin pwedeng gawin. Hindi po natin pwedeng sabay-sabay from A to Z within a day. Matutulog na lang po ang kids natin o yung student natin, okay? So, gagamitin po natin yung pagiging creative natin as teachers and tutors. Alright, so let's present the letter A through singing. Pwede tayong kumanta kahit anong kanta na gusto natin at tingin natin ay makakatch natin yung attention ng ating student. Pwede rin tayong mag-play, spin the bottle, kung saan tatama yung bottle. Siyempre, tatama din natin sa A. Meron tayong choices, let's say 3 letters, A, V, or W, something like that. So, isi-spin natin yung letter. Yun po yung ating gagawin na laro. Next, pwede rin po tayong sumayaw habang may hawak tayo na letter A. Or pwede natin idikit kung saan man yan. Pwede tayong mag-stop dance. And then, pag stop ng music, pwede natin hanapin yung A. Okay? At pwede rin po tayong mag-play ng hopscotch with music. Pwede tayong mag-skip-skip dyan, or mag-step lang, or tumakbo, or ano man yung pwede natin gawin. So, kailangan talagang very creative and interactive yung ating approach sa mga kids, sa mga beginners, para hindi sila maboboard. Okay? So, next method is recognizing or identification. Siyempre, after natin ma-introduce, kailan ma-identify ng bata. Okay, yung goal natin, the student will identify the letter according to the given instructions. So, kung ang instructions po natin, kung ang instruction po natin ay find and circle the letter, yun lamang po ang ating gagawin, isa-circle, hindi natin ito color, right? Next is trace the letter A. Bakit nga ba may tracing? Anong connection ng pagbabasa ng letter sa tracing? Siyempre, ito po ay incorporations writing para mas okay yung ating pagsusulat ng mga kids. So, after that, nalaman na ng bata yung A, kailangan na-associate niya naman yung A sa apple. A is for apple. Kasi nag-start tayo sa short vowels. So, the short vowels are A, E, I, O, U. So, yun po ang sound. Kaya ang A is for apple. Okay, kukulayan niya lang po yan. Next, yung last po natin is remembering or recall. So, after ng bata ma-introduce, o alam niya na, na-identify niya na, paano niya ngayon ma-recall? Siyempre, lahat naman tayo nakakalimot, diba? Paano niya ma-recall yan? So, meron tayong goal. Students will read and write the letter independently. Paano nga ba yun? Okay? So, ang gagawin natin, tatanungin natin ulit siya. What letter is this? So, kapag alam niya yan, sasagot din siya. Okay? Kapag hindi, talagang hindi siya sasagot sa'yo. Deadma ka na lang. Okay? So, next, do you know the sound of letter A? Para hindi naman tayo boring. Nakakaantok, diba? Baka mamaya tulog na yung students niyo. So, kailan minsan, pwede rin natin
turuan silang sumayaw or pwedeng mag-play. Depende po sa tingin nyo na nakakatch yung attention ng kids. Na talagang ganado silang mag-aral at hindi sila maboboard. Okay? Kasi mga bata yan eh. So, kailangan natin sumayaw. For example, let's sing the ants go marching. Familiar naman kayo dito, di ba? The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. Yan, narinig nyo na yan. Or kung meron pa kayong mas magandang music, kasi bawat isa sa atin alam ko na napakaraming alam, di ba? Lalo na sa mga teachers natin. So yun po, yun lamang po ang kailangan natin na makatch po ang attention nila. Pwede tayo mag-play, mag-dance, or kakanta. Okay? So next naman, write the letter on the given space pagkatapos po natin silang pakantahin, baka makalimot, pasusulatin naman natin sila. Hindi man siguro yung perfect, mukhang mangkulangot yan or ano pa mang itsura ng letter na yan, kailangan lang natin i-appreciate kasi mga kids yan. Huwag nating i-discourage kasi mabilis yan na-discourage yung mga kids natin. Kasi, ay, ang pangit naman yan, pakibira ulitin mo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kung ano yung kakayanan nila, i-appreciate natin, at hindi natin pwedeng iparinig sa kanila, ay, ang pangit ng gawa mo. Bawal yung ganun. Kasi nadi-discourage po yung ating mga kids. Alright, so after that, uwian na. Time to go home. So, syempre meron po tayong follow-up lesson pagdating sa bahay. Ito yung mga assignments na ating ipapadala. Yung kids po mismo yung gagawa niyan. Hindi pwedeng si mommy or si daddy, si lola or si lolo, or si tita or si ate kuya. Kailangan hahayaan po natin na sila lang ang gagawa. Okay? Kagaya po nito, direction, color, all the letter A. So, lahat ng big and small A, kasi alam na nila yung pagdating sa school, ito yung gagawin nila sa bahay. Parang inulit lang, follow-up lesson lang. Next one, hindi lang po sila sa school nagsusulat, syempre, sa bahay din. Okay? Kailangan matuto din sila. Next is tracing. Syempre, para maging okay yung writing nila, mas lalong mag-improve yung writing nila, iti-train natin sila sa tracing. Kasi mga beginner po sila. Alright? Yun lamang po ang aking may share sa inyo and I hope na meron po kayong natutunan sa aking mga tips na ibinigay pagdating sa pagtuturo ng letter recognition. Thank you so much and God bless.